Na-vibrate. Iyan mo. Yan, nanginginig. Nandiyan naman ay, yung ka. ano, basa. Wala na, basa kayo, sir. Yun na yung luwa. Buso. Basa. Buso. Kita ko niyo. Okay. Okay. Yung muna mo abad timor sa matic traffic. Tanggal. Mapagpalang araw guys, another client na naman tayo na Toyota Beats. So ang problema is nanginginig yung makina. So engine vibration ang issue. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung gagawin natin para ma-address natin yung concern ni sir. So ang sistema nito is undergo muna tayo ng engine scan. Tapos check muna natin yung buong system niya. At tapos isa-isahin natin kung ano yung mga dapat gawin. Basic pointers pa rin para makuha niyo, especially sa mga baguhan, mga nagdi-DIY, kung ano yung mga dapat palitan at ano yung mga dapat gagawin ng mga birada. Okay? So ang gagawin natin guys, papaandarin muna natin yung makina para makita natin yung engine vibration. After that, kung makita na natin, mag-engine scan na tayo, tapos tuloy-tuloy na tayo guys. So tara, let's start. I-start natin yung makina guys para makita natin. Let's go. Start. Na-vibrate. Makikita nyo yung lakas ng vibration ng engine, especially pag naka-idle lang siya, hindi siya ina-RPM. So malakas yung palag ng makina, so almost mamamatay na yung makina. So pakinggan ulit natin yung engine guys. No, pre, or mo, pre. Okay, so nakita nyo guys, namatay bigla yung makina at malakas yung panginginig. So lalo na pag naka-idle lang siya, so yun ang problema. So isa-isahin natin para makita natin yung buong system kung paano ito titirahin to. Okay, so tune na kayo guys hanggang matapos yung video. So ang gawin natin is mag-engine scan tayo, tapos diretso tayo. Tara, i-scan muna natin guys ang ating mga birador, ang dalawang pogi, Brad Ping Ramos, saka si Wawi Payat at taga Malungon. Shout out. Anong gamay? Variable valve timing o yung kanyang BVT sensor. So yun po yung kanyang solenoid, kailangan po siyang linisan or palitan, pero sa tingin ko gumagana pa naman siya, pero lilinisan lang natin guys. So kaya nagkaroon siya ng pagginig ang kanyang engine once na i-on off namin sa magitan ng engine scanner. So yun po yung ginawa natin, kaya na-find out natin na mayroong problema ito. So lilinisan natin, tapos ikakabit natin para makita natin kung gagana ba o hindi. Okay, so tanggalin muna namin guys. Okay, so first move natin ginawa is tinanggal namin tong variable valve timing solenoid sensor, which is okay pa naman yung kanyang electrical system sa kanyang electronics sa loob, yung built-in. So okay pa naman. So gawin namin, ikakapitan namin to o lilinisan muna, and then check natin kung okay na ba yung andar ng engine. So tara. Yeah. Sige, on. Oh, nanginginig. Off. Palong. I-start. Sige, on. Off. Okay, so next step natin is tanggalin natin yung kanyang independent coil tsaka yung spark plug para makita natin yung mga problema. So makita natin ito guys, yung oil yan. Kita nyo naman talagang punong-puno na ng oil yung kanyang independent coil. Yun ang problema. So isa na yan, so automatic yan. Kung apektado yan, pati na rin yung kanyang spark plug. Ayun. So grounded na rin yan guys. So ang gagawin natin, mabakasin natin lahat, tapos tatanggalin natin yung oil. Yung oil, hindi natin madudukot yan. So mahuhulog na yan doon, and then bubuksan natin yung tatanggalin yung spark plug. Tapos check natin yung buong system ng kanyang piston kung kumusta naman. So kita nyo naman basang-basa. Okay? So yan ang nagiging isa sa issue. So ibig sabihin yung kanyang valve cover gasket ay sira na. So ang gagawin natin dyan, bakasin na natin ito lahat, tapos dire-diretso na tayo. Ayan o. So yan ang naging isa sa naging grounded ng kanyang spark plug, kaya hindi na rin maganda yung kanyang takbo ng kanyang engine. Isa sa nagbibigay vibration. Okay? So at least nakuha niyo yung mga basic pointers. Next move natin gagawin is magtatanggal tayo ng spark plug para makita natin kung malakas ba yung spark nito
kung anong klaseng kulay. Okay, so para makita nyo naman kung ano yung kalalabasan ng ginagawa natin. Kasi kailangan nito yung spark plug guys, ang spark nito is malakas, kulay either blue or white. Pero kung mag-yellow yan, ibig sabihin may problema na yung spark plug. So ayan, natanggal na natin yung spark plug. So check natin ngayon kung ano yung lakas ang spark niya. Right dito no? Sige daw. Wala mo yung gusto ko. Ha? Hinahin doon ako. Oh, hinahin doon ako. Ito. Wait lang. Okay, so nakita natin mahina yung spark ng almost 4. May isa lang malakas pero kulay yellow. So ang gagawin natin guys is magpapalitan tayo ng 4 para wala natin intindihin. Okay, so tara. Okay, so bumili tayo ng spark plug. So 4 na piraso. So magpapalit tayo ng spark plug guys para sure ball talaga na okay yung tira natin. Palitan natin. Next step natin gagawin is check natin yung endoscope guys, yung tools na nabibili sa online. So ang mangyayari dyan check natin yung carbon build-up doon sa loob ng top ng piston. So kailangan talaga yan sa mga sa mechanic, especially sa nagdi-DIY, para makita mo rin kung anong klaseng carbon deposit build-up ang meron doon sa loob ng yung top ng piston 1, 2, 3, 4. So yun ang pinaka-importante guys. Kung halimbawa nagdi-DIY kayo, kailangan na nyo rin ng ganitong tools. Kung halimbawa maglo-loss ko power, loss compression, para makita nyo kung gaano karami yung carbon build-up. Ito number 2 na ito, para makikita mo talaga na basa. Kasi nga yung oil is nahulog pagtanggal natin ng spark plug. So kaya ginagamitan natin ng tools para makita natin yung sistema doon sa loob ng combustion chamber. So makita nyo na napakakapal na talaga ng kanyang carbon build-up. So subject na for carbon cleaning or carbon detoxification. So meron tayong technique niyan kung paano yan natatanggal guys. So pero ito isang additives na pwede mong ilagay sa fuel tank para ma-recover natin yan. So marami naman akong video na pinakita dyan sa inyo guys na almost 700 videos na yan yung hado engine treatment na nilalagay natin. Okay, so at least nakuha nyo yung basic pointers kung paano siya titirahin. Next move naman natin is yung kanyang injector. So makikita nyo guys yung injector, binalot na lang yung pinakadulo nito ng sealant. Okay, so hindi siya maganda. So nagkakaroon siya ng fuel leak or isa rin sa nagkakaroon ng leak ng kanyang compression. So kailangan malinis din yan. Maiwasan yung loss compression. So isa din yung sa nagbibigay ng lakas hatak at low power. Okay, so kita nyo naman may mga bara sa mismo sa may dulo at yung kanyang seal hindi maganda yung pagkakalagay ng kanyang check natin mabuti guys yung kanyang injector. So makikita nyo ayan maraming barado ng mga sealant na nilagay. So yung uring sira na rin, so kailangan siyang palitan. So linisan muna natin, tara. So after natin maglinis ng injector, so ang next move natin gagawin is yung kanyang throttle body. So kailangan mo tanggalin yung throttle body. Ayan, kailangan mo linisan yan gamit yung carbon trip cleaner o yung throttle body cleaner. So same lang yan sila guys. So ito nililinasin yung kanyang AECB. Ayan, so itong AECB guys, napaka-importante nito sapagkat kailangan ito. Makikita nyo yung umiikot na yan. So magnetic yan guys. So kailangan na yan nagbibigay ng minor, ng RPM, ng RPM, tsaka yung idling na maganda. So kailangan na walang sabit yan, malinis yan. So yun ang pinaka-importante. So kailangan mo linisan, especially yung sakit niya. Ayan, yung control na kanyang electronic system. Okay? So nagko-control mismo sa kanyang shut-off valve ng kanyang pinaka-idler na butterfly. Okay? So yun po yung talagang pinaka-the basic pointers tutorials natin. At least makuha nyo lang yung pinaka-buod o yung pinaka-punto by punto, panalo na. Okay? Basic pointers pa rin guys. So after natin maglinis ng AECB at saka ng throttle body assembly, so isasunod natin lilinisan yung lumabas dun sa code na VVT, safety variable valve timing system niya, yung kanyang solenoid sensor. So nililinisan rin natin yan para sure ball talaga na wala na intindihin. Okay, so tara, kabit natin dandahan guys yung mga tinanggalan natin. Basic pointers tutorials pa rin guys. Pasingit ko lang, makikita nyo yung kulay ng valve cover, talagang kakaiba. So ibig sabihin halos nag-black na siya. So isa din yan, ang tawag yan mga oil sludge. So sa mga gasoline engine dyan, kung maglalagay kayo ng engine oil, karamihan nilalagay nyo is yung manipis. So ang suggest ko lang sa inyo is kailangan medyo makapal, kasi kung sobrang nipis
masusunog po yan, magugulat na lang kayo, top up kayo ng top up, lagi ka nagdadagdag ng oil, at nagugulat kayo at kinakain niya na wala namang oil leak. So ibig sabihin dumidikit lang yung oil once na nainit na nasunog, dumidikit lang yan sa engine parts o dyan sa engine wall, sa lahat ng parts na gumagalaw. So yun ba nagiging cause ng low power, nagkakaroon na ng problema sa buong system ng makina mo. Okay, at least nakita nyo yung basic pointers tutorials kung paano nagiging ganun yung makina natin, nawawala yung power dahil nga sa mga sistema na ganito. Okay, so kabit na natin guys, tapos diretso na tayo. Tara, let's go. So nakabit na natin, ito na yung independent coil, malinis na, wala nang oil, ginamit na natin ng carburetor cleaner. So okay na lahat. So ginawa natin guys, pag basic pointers tutorials pa rin, kung magtanggal kayo ng independent coil para wala kayong isipin. Although pwede mo magabaliktad, pero pag mga DIY, nag-DIY kayo, kailangan lagyan nyo ng marking 1, 2, 3, 4. Okay? Kasi sa mga unit na mga high-end ngayon, hindi pwede magkabaliktad yan, especially sa mga Ford Ranger, sa mga injector. So sa mga nag-DIY, pag mga ganitong sistema, ngayon pa lang dapat magasanayan na yung sarili nyo na huwag yung baliktad rin. Kung ano yung paano yung pagkatanggal, din yung pagbalik. Okay? Kasi nagkakaroon ng problema yan sa program ng ECM. So at least alam nyo na yung mga dapat yung gawin. Okay? So yun lang. Sige, pandal natin ngayon konti. Ang iyang TP adjust na din na ma-adjust, no? Naka-built-in. Hindi na RPM ko para yung... Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta at sa lahat ng aking mga follower, subscriber sa ating YouTube channel at ating FB page guys. God bless sa inyo, sa inyo lahat. So patuloy lang kayong mag-tune in guys sa ating YouTube channel, especially sa mga nagdi-DIY. So yun lang guys, please share my video. Bye bye and God bless. See you.